Good day everyone! So samahan niyo ako na i-unbox natin itong power tools na recently kong nabili. So this is a combo kit of the impact wrench and the impact drill. So kung ano yung mga kasama niya, meron ng kasamang wrench at saka yung mga drill bit and screw. And then may kasama na rin siyang battery na dalawa at saka isang charger. And yung quality ng box niya, talaga namang masasabi mong maganda. Yan. And dito sa kabilang side, nandito yung embossed na logo ng Inco. And sa kanyang handle, nandun din. And dito sa locking mechanism niya. Yan. So, tingnan natin. Okay. So, first, yung user manual natin. So dito natin makikita yung mga gusto natin malaman na functionality ng both ng impact wrench at saka impact drill. Set natin yan. Then we have the two batteries. Para matanggal natin itong cover na to, you just have to press this, then slide. So press, and then slide. And the battery capacity is 2 amp hour, 20 volts. So this is a shared battery, meaning itong battery na ito is compatible for both the impact drill and impact wrench. And then yung iba pang mga power tools ni Inco, pwede nyo rin gamitin to. But if you will be using these products for heavy duty or long hours, then I think you will need the higher capacity, the 5 Ah or amp hour battery. And meron din siyang battery indicator dito. So if you press this, and so for now, naka 1 bar lang siya. So, i-charge natin siya later on today. And other specs of the battery, I think this is the serial number of the battery and the other details of the battery. Pause nyo na lang. Yeah, so, the manufacturing date is October 2024 for product date. And here's the second battery you can use. So pwede mong pagsabayin yung dalawa, may isa silang battery, or pwede rin naman reserva lang yung isa. So first, sa impact wrench, so maganda yung pagkakagawa niya, maganda yung finish, no? Talaga namang masasabi mong pulido yung pagkakagawa. Naka-emboss din yung logo ni Inco, hindi yan sticker. And then itong brown na part na to, for some reason, no, para siyang rubber na medyo sticky, no. So bagay na bagay talaga siya dito sa handle niya para hindi siya dumula sa kamay natin. And then nakasulat din dito, brushless. And nandito yung rotation indicator kung clockwise or counterclockwise. And then ito yung trigger natin. And then yung size nito is 1/2. And itong part na to, metal siya. And then we have the vent here and here para dun sa brushless motor natin, at nakalagay na rin naman dito na brushless. And nandito yung ibang details, yung serial number, production date, no? October 2024. Yan. And then yung RPM niya and all other information is already there. And then sa lower part, may nakalagay dito industrial, so hindi yung sticker, naka deboss na rin siya. Model number P20S. And then I think may part dito where you can screw yung pang-clip sa belt mo kung talagang line of work mo na talaga yung ganito. Then nakalagay yung number na 400, meaning ito yung 400 Newton meter na torque para sa pag-tighten ng ng mga kailangang higpitan. And then nandito yung ilaw, and then nandito yung mode. So kabit natin yung isang battery para test natin. Yan, so i-slide mo lang siya hanggang sa marinig mo na mag-lock. And then etong rotation indicator kung clockwise or counterclockwise, pag nasa gitna naman siya, nakalock tong trigger, hindi mo siya mapipindot kahit anong diin, no? So let's say for example dito tayo sa counterclockwise or clockwise rather. Pagka naka-clockwise siya at pinindot natin tong mode button, dito siya mag-rotate sa high, lapit ba? Ayan, sa high, medium, and low. Ulitin natin.
high, medium, and low. Yun yung speed nung torque natin. Yan. Pero depende sa piga mo, kung madiin, yan. So gawin natin dalawang daliri para mas may control yung pagdiin natin. Yan. So marami ding level yan, no? Pero nasa low pa lang tayo. Ngayon, para lumipat ka dito sa kabila, kailangan naka counterclockwise ka. So pag pinindot mo yan, pag hindi yan naka-on at pinress mo itong trigger, hindi siya mamamatay, no? Hanggat nakapress ka sa trigger. Pero kapag ka pinindot mo yung mode, yan, parang short burst yung mangyayari niyan. Yan, no? Kapag ka, kahit anong steady mo dito sa trigger, ano lang siya, hindi siya magtutuloy-tuloy. Yan. Yan yung sa pagkaano, kapag ka nagluluwag ka na, no? Para hindi yung tuloy-tuloy na kumalas yung ano, yung screw. So, or kung ano man yung need mong luwagan. So, ganun siya. So, iilaw lang to kapag ka naka counterclockwise. Kahit anong pindot mo ng mode, yan, on and off lang yan. 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 Hindi siya lilipat dito sa low, medium, high. Pagka naka-clockwise siya, yan, saka lang ilaw yung low, medium, high. Pagka pinindot mo to, hindi siya umiilaw, kailangan mo muna pindutin yung trigger na umilaw tong lamp niya. Yan. Tapos, saka mo pipindutin. Yan. Alright. So, yun siya. So, yan yung ating impact wrench. Yan. And then, may kasama siyang mga tatlong socket. Isang size 17, nakasulat naman na yun dito. Ayan, size 17. Isang size 19, sorry, 21 pala yan. Ito, size 19 at saka size 21 mm. Depende sa kung ano yung need mong luwagan. And then, the next one is yung charger natin. So, this charger, may light indicator siya. Nandito yung indication niya. Kapag ka naka-steady, ibig sabihin full charge na siya. Kapag ka nagbi-blink, ibig sabihin nagcha-charge pa siya. Na color green, no? Kapag ka naka-red na nagbi-blink, ibig sabihin low battery, no? Or mainit. And then, steady red kapag ka may problem yung battery. So, subukan natin isaksak. Meron naman tayong nearby outlet. Yan. So, color green. Yan. Kapag tinapat mo, hindi mo halata yung green. Pero pagka pinatagilid mo, yan. And then, may 4 na pin dito. Tingnan natin yung battery. 4 din yung pin niya dito. So, i-slide lang natin. Itong lock na to, hindi na tong, wala siyang ilalak dito. Hindi kagaya nung sa mismong unit na merong locking slot dito. Ayan. And pagka i-release mo siya, hihilain mo lang siya. Hindi mo na kailangan pindutin to. So, blinking na siya. Ibig sabihin, ito, charging siya. Ayan. So, set aside lang nung natin dito sa gilid. And then, move on tayo dito sa impact drill. No? So, ito, tawag dito chuck. And they call it metal chuck. And then yung size ng chuck na to is 13 mm. Yun yung butas kapag niluwagan mo siya ng todo. Yan. Yan yung 13 mm na yan. So, ibig sabihin nun, kaya niyang mag-accommodate ng malalaking bala ng drill bit, no? Kung ano man yung kailangan yung paggamitan nito. And then, dito sa part na to, meron ditong drill, may screw, and then may hammer. And then nandito yung arrow indicator natin. Arrow indicator, ayan. So nakatutok siya ngayon sa screw. At pagka nilagay mo siya dito sa drill, kapag nandito siya sa screw, saka mo lang magagamit tong torque settings yan. From number 1
hanggang number 22. Yan. So, adjust mo yan. Yung torque settings na yan. Yan. So, para saan itong torque settings? Itong torque settings, yung ginagamit mo para ma-control mo kung gaano kahigpit yung pag-screw mo. Para hindi ka mabilugan ng screw. 'Di ba? Yun yung usually nagko-cause ng naglo-lost thread. Pagka nabilugan ka ng screw, mahirap na siyang higpitan, mahirap na siyang kalasin. Yan. Pero kapag yung mode na gamit mo is naka-hammer ka, yan, naka-hammer or naka-drill ka, madi-disregard na tong torque settings. Kahit nasa number 1 ka pa niyan, talagang kung ano yung strength ng motor nito, yun yung ibibigay na sa'yo, kung ano yung maximum strength niya. So ito naman, hammer, usually ginagamit ito kapag ka magdi-drill ka sa concrete para mas magiging efficient yung drilling mo sa concrete. And then dito naman yung speed indicator 1 or 2. Yan, kung gaano kabilis yung ikot nitong itong truck mo, yung motor mo. Yan. And dito yung clockwise or counterclockwise. So kagaya nung sa impact wrench, kapag ka nasa gitna siya, yung trigger nakalak lang yan. And meron siyang lamp. At dito nakalagay yung number 66. Ibig sabihin, ito yung variation ng or variant ng 66 Newton meter. Okay? And at the back, andun din nakalagay yung word na brushless. So kung kikilatisin natin, yung finish niya talaga namang wala kang masasabi. Maganda yung quality ng finish niya. Kung hindi mo lang to gagamitin kung gagamitin mo lang siya as personal, yung gusto mo talagang malinis siya at hindi lagi nadudumihan, rather, yan, maganda siya pang collection or what. And then may kasama siyang para dito sa impact drill, meron ng kasamang mga screw. Yan. At meron na rin kasamang may Phillips screw, may wood screw, and flathead, and then rounded. And then nandito na rin yung drill bit. I think pwede ito pang kahoy at saka pang bakal. And then meron din kasamang flat screw driver. Yan. Tapos iba-ibang size ng ng Phillips screw. Depende sa kung ano yung need mo. So, try natin. So, nakabukas siya sa pinaka-open talaga. Pwede natin siya i-adjust. Yan. So, kapag hinigpitan mo to, may maririnig kang click. Yun yung parang pinaka-locking mechanism niya. Yun. Pero, hindi nagtatapos doon. Kailangan, higpitan mo pa rin. Yan. So, para hindi dumulas to. Yan. Then, gamitin ulit natin yung battery. So, naka-charge yung isang battery natin. Ito na yung gagamitin natin. Para tanggalin mo yung cover, press mo lang to, slide. Yan. Tapos, kabit mo yan. Slide mo lang dito. And, settings kung clockwise, counterclockwise. Depende sa diin mo. Yan. Mabagal lang talaga. No? Yan. So, gagamit tayo dito sa screw. Yan. Kaya kung gusto mong dahan-dahan lang, sakto yan. Yung ganyang speed. Nasa number 1 tayo. Pero kapag yung drill bit na yung gamit nyo, syempre maganda kung nasa faster rotation. Para mabilis nyo makuha yung depth na kailangan nyo. And then to unlock this, syempre counterclockwise lang yung ikot. Yan. Tapos, hila na. So, yan. Release na siya. Hindi kagaya ng mga old school na drill, no? Na meron pang mga gears dito na gagamitan mo ng susi para humigpit. So, yun siya. Okay. And that's about it for both the combo kit of Inco impact wrench and impact drill. So, by the way, kahit hindi mo tanggalin, meron ding space yan para sa battery. Yan.
But then, para magtagal yung battery natin, kung prolonged storage, advisable na remove nyo lang siya. Tapos, balik nyo lang yung cover. And, you're good to go to store. Again, so this is the combo kit of Inco for the impact wrench and the impact drill. So hopefully, kung nagbabalak pa lang kayo na bumili ng power tools ni Inco, nakatulong tong video na to for you to check okay ba yung quality, maganda ba yung build nung product ni Inco and all that. So far, good naman siya. So sa next video natin, itetest natin tong impact wrench para mag-loosen ng mga lug nut ng sasakyan natin. Tingnan natin kung gaano siya ka-effective, no? And sa drill na rin, yeah, gagawa din tayo ng video para matest din natin yung performance nitong drill na to. So hopefully nakatulong tong video na to. If you like this, please don't forget to subscribe, share, and hit the like button so that you're updated sa mga upcoming videos natin. Thank you and have a good day. See you on the next video. Bye!